So mga tol, alam na nga po ng karamihan na tuloy na po ang laban ni Canelo Alvarez at Terence Crawford sa buwan ng September. Aakyatin nga po ni Crawford mga tol ang dibisyon ni Canelo Alvarez. Mula sa 154 pounds, aakyat siya ng dalawang division sa 168 pounds para isang ganap na maging 3 division undisputed champion. Kung sakaling talunin niya itong si Canelo, kaya po natin nasabi na undisputed ang paglalabanan nila dahil lalabanan muna ni Canelo Alvarez ang IBF Super Middleweight Champion na si William Iscal. Kapag natalo po kasi ni Canelo si Iscal, magiging undisputed ulit si Canelo. Kaya kapag naglaban na si Crawford at Canelo, undisputed po ang nakataya dyan. Pinagmalaki naman po ni Crawford mga tol ang sarili niya na kapag tinalo daw niya itong si Canelo Alvarez, solidify umano na isa na siyang all-time great. Dahil daw galing siya sa 135 pounds, umakyat siya ng hanggang 168 pounds. Pero marami nga po ang natawa sa sinabi ni Crawford. Marami po kasi ang hindi naniniwala na kakayanin niya si Canelo Alvarez. Tiyak na dyan na daw magtatapos ang karir ni Crawford. Bukod dyan, yung sinabi din daw ni Crawford na all-time great siya dahil nagmula siya sa 135 pounds at umakyat ng 168 pounds. May mga fans po ang nagsabi mga tol na mas the best pa rin umano si Manny Pacquiao dahil nagmula daw si Manny Pacquiao sa 112 pounds at umakyat ng hanggang 154 pounds. Kaya nga daw si Manny Pacquiao ang nag-iisang 8 division world champion. Ayon naman sa mga expert mga tol, may pag-asa daw talaga itong si Crawford na talunin si Canelo dahil bukod sa malakas si Crawford, complete boxer daw ito. Papairalin daw dyan ni Crawford mga tol ang skills. So tingnan na lang po natin mga tol sa September kung magagawa nga ba ni Crawford na talunin si Canelo. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong sabihin ni New Crown WBO Lightweight World Champion Keyshawn Davis na hindi umano niya pagbibigyan ng laban si Teofimo Lopez dahil si Lopez pala daw ang nagpadala ng saging at watermelon sa locker room niya bago ang laban ni Keyshawn Davis dito kay Dennis Brenchek. Tinawag nga po ni Keyshawn Davis na racist itong si Lopez at dinederespect daw siya nito. So kaya pala ayaw din pagbigyan ni Gervonta Tank Davis ng laban itong si Teofimo Lopez dahil katulad kay Keyshawn Davis, ganyan din pala ang ginawa ni Lopez kay Tank Davis kung saan sinabihan naman daw ni Lopez si Tank Davis na isang unggoy. Sa interview po ni Tank Davis, sinabi nga po niya mga tol na yan daw ang isa sa dahilan kung bakit ayaw daw niya labanan si Lopez dahil lagi daw siyang tinatawag na unggoy. Dinederespect daw siya ni Lopez kaya ayaw daw niya itong labanan. Pero gustong gusto daw sana niya labanan itong si Lopez. So nalaman nga po yan ni Lopez mga tol. Agad namang sumagot si Lopez at parang sinasabi mga tol na ang babaw ng dahilan ni Tank Davis. Sa iba pang balita mga tol, ngayong linggo na po magaganap ang bigating laban sa Riyadh sa pagitan ni Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol. Mukhang babawi po si Bivol mga tol sa pagkatalo niya kay Artur Beterbiev sa una nilang paghaharap noong nakaraang taon na nauwi sa majority decision. Pabor dito kay Artur Beterbiev. Sa statement po kasi ni Bivol mga tol, hindi lang 100% ang paghahanda niya. Sinabi niya mga tol na kailangan umano niya ng 150% ng paghahanda para sa rematch nila ni Beterbiev. Aminado kasi itong si Bivol mga tol na napakalakas talaga ni Beterbiev. Kahit nga daw na nakakaber siya at tumatama sa depensa niya ang suntok ni Beterbiev, ramdam pa rin daw umano niya ang impact ng suntok nito. So hindi na nga po nakapagtataka mga tol na napakalakas talaga ni Beterbiev. May kumakalat po kasing litrato na pinakita na malaki talaga ang kamao at knuckle ni Beterbiev. Kaya napakalakas talaga ni Beterbiev. Pero kakaiba din po itong si Bivol mga tol dahil siya lang po ang nakaligtas sa lakas ni Beterbiev. Bukod tanging siya lang po ang hindi na knockout sa mga nakalaban ni Beterbiev.